Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rudy dito sa ating dulang Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang. Binigo ni Melba si George at muntik niya maghahasa kung hindi lang dumating ang kanilang kasambahay. Kaya mainit ang ulo ni George. Pero bago siya umalis ay nagbanta pa siya na walang ibang kinabang kay Melba kundi siya lang. Isang araw ay pinag-usapan namin ni Inay si Beatrice, pero sinabi ko na hindi ko na itutuloy ang pagliligaw mo sa kanya. At may iba na tinitibok ang puso. Kaya tinanong ni Inay kung sino ang babae na gusto kong ligawan. At Totoo ba ang narinig ko na sinabi mo, Rudy? Melba, nandiyan ka pala. Kuwan, Ganyan ka kasi, pala. Bakit hindi mo sabihin ng harapan? Melba, magpapaliwanag ako. Wala Ganito kang kasi, dapat ipaliwanag sa akin, Rudy. Malinaw ang narinig ko na ikaw ay umiibig sa akin ng lihim. Sabihin mong totoo. Melba, oo, inaamin ko. Totoo. Ang gusto kong malaman, kung may nararamdaman ka para sa akin. Ano ko yung sasabihin ko? Ang mabuti pa aminin ko na sa kanya. Bahala na. Magagalit siya. Melba, totoo yung narinig mo. Yan! Yan ang gusto ko. Sabihin mo. Dahil hindi naman ako magagalit sa'yo eh. Karapatan mo yan. Maraming salamat, Melba. Diyos ko, salamat sa inyo. Akala ko magagalit siya. Hindi naman pala. Ang mabuti pa, magbihis ka. Dahil pupunta tayo sa Maynila. Susunduin natin si Auntie Syra na doon sa airport. Dahil dumating yung asawa niyang seaman. Rudy, malalim na ang gabi. Dito ka na lang matulog. Sige na, magpahinga ka na. Dahil alam kong pagod kang nagmaneho. Sige. Pero bago tayo matulog, gusto kong malaman kung may nararamdaman ka rin sa akin. Melba, Ha? Hinawakan mo ang kamay ko? pasensya ka na sa akin, Melba. Hindi ko lang kasi mapigilan ng sarili ko Talagang mahal kita. Mahal kita, Melba. Rudy, hindi ko na itatago ang nararamdaman ko, ha? Alam mo, may pagtingin din ako sa iyo Kaya, tinatanggap ko na ang pagmamahal mo. Melba. Melba. Masaya ako sa oras na ito. Dahil mahal mo pa din ako. Mahal din kita. Rudy, Melba. Melba.
Melba, iha. Parang malapit ang kalooban mo kay Rudy. Sana ay huwag mong kalimutan at driver natin si Rudy. Ha? Anong ibig niyong sabihin, Mami? Hindi ba ako pwedeng umibig sa tulad ni Rudy? Kun iha. Isipin mo na isa kang nurse. Samantalang si Rudy ay di nakatapos sa kolehiyo. Mami, hindi ba't umibig din kayo kay Daddy? Na isang mahirap din. Pero nagsumikap siya para maging maginhawa ang buhay natin. At ang malay mo, kung ang ipinakikita niya ang kabutihan, ay ganyan lang para mahulog ang loob mo sa kanya. At makatikim na ginawa sa pamamagitan mo. Bakit hindi mo nasagutin si George? Matyaga at may permanenteng trabaho bilang pulis. Hindi ko pala nasabi sa inyo na wala akong pagtingin kay George. Kaya lang nasabi ko na sa kanya eh. Pero alam niyo, Mami, nagalit at niyakap niya ako. At muntik na akong gawa ng masama. Mabuti na lang kanyo at lumapit ka agad si Aling Iday. Nagbanta pa nga siya eh. Na wala raw ibang nagmamay-ari sa akin, kundi siya lang daw. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ka gumagaon ng kwento para siraan mo si George. Di po. Kung ayaw niyong maniwala, kahit tanungin niyo si Aling Iday, dahil siya mismo ang nakasaksi sa ginawa ni George sa akin. Ano? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Rudy, ilang taon na ba kayong may relasyon ni Melba? Pero di pa kayo nagplano kung kailan kayo pakakasal. Nay, may pangarap siya kasi. Gusto pa rin tuparin. Kailangan daw na makapag-abroad muna siya. Nako anak, kung makapag-a-abroad yun, baka makahanap siya ng iba doon. Kaya ang mabuti ay ituloy mo na lang ang panliligaw mo kay Beatrice. Nay, hindi pwede. May nobya lang po ako. At hindi mangyayari ang sinasabi ninyo na ipagpapalit ako ni Melba. Alam mo ba na nakaahon na sila Beatrice sa ilang taon niya sa abroad? At hindi nagbago ang ugali niya. Mabait at mapagpakumbaba. At hinanap ka niya sa akin. At hintayin ka na dadalawin mo. Nay, imposible naman na wala pa siya. Nahanap doon. Na may kaya sa buhay. Isa rin yun sa mga pangarap niya. Na hindi napapatol yun sa akin. Na isang driver lang. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Subukin mo muna bago ka magsalita ng tapos. Anong malay mo kung hindi niya nagustuhan ang ugali ng nanligaw sa kanya doon? O kaya puntahan mo na siya, anak. Hindi na siguro, Nay. Alam ko na iingitin lang niya ako. At si Melba, pagmahal ko. Hindi ko sisirain ang relasyon naming dalawa, Nay. Kaya kung ano man ang plano ni Melba, papayag ka doon. Dahil mahal na mahal ko siya. At pagbalik niya, Nay, saka kami magpapakasal na dalawa. Pambihira ka naman, Ilyang. Alam mo nang may nobya si Rudy. Pagsasabihan mo na ituloy ang panliligaw kay Beatrice. Paano naman kasi? Sinabi ni Beatrice sa akin, mas mabuti pa si Beatrice dahil may kaya na sa buhay. At hindi siya mayabang.
ganun pa rin ang ugali niya sa dati. O, di ba, mabuti rin ang ugali ni Melba na isang nurse at may kaya rin sila sa buhay dahil nasa abroad ang daddy niya. Sa palagay mo, gusto rin kaya ng mami ni Melba na ang mapapangasawa ng anak isang driver lang? Eh, bakit hindi? Eh, kita mo naman, hanggang ngayon ay may relasyon pa sila. Kaya ang ibig sabihin noon, ay hindi tutulang mami niya. Ay nako, baka naghihintay lang yun ng pagkakataon para sabihin sa anak natin na hindi siya bagay sa anak nilang nurse. Eh, wag ka naman ganyan, Ilyang. Ayaw mo yata na ang manugang mo ay isang nurse. Eh, pag nagkasakit ka, eh may mag-aalaga sa'yo. O, di ba? Ay, ewan ko sa iyo. Ipinagtatanggol mo siya. Eh, kung yan ang gusto ninyong mag-ama, ay nako, bahala na kayo kung magpapakasal sila. Ilyang. Alam mo, Rudy, ikaw ang lalaking nag-iisa dito sa puso ko at mamahalin hanggang sa kabilang buhay. Ha? Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Melba. Magsasama tayo dito sa babaw ng lupa habang buhay. Siyempre, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili dito sa ating mundo. Kaya, mas mabuti yung alam mo na mahal na mahal kita. Ano ba naman itong si Melba? Parang may pinapahiwati siya. Nalalayo siya. Ano bang dahilan? Hindi kaya payag ang mami niya sa relasyon naming dalawa? Oh, Rudy, bakit natahimik ka na dyan? Ano bang iniisip mo? Na tatalikuran ko ang ating relasyon, ganun ba? Hindi naman. Teka, may itatanong ako sa iyo. Alam na ba ng mami mo na may relasyon tayong dalawa? Hindi pa. Pero hayaan mo. Sasabihin ko rin pag may pagkakataon. Basta, ipanatag mo lang ang iyong kalooban na hindi pwedeng hadlangan ni Mami ang pagmamahalan nating dalawa. Salamat, Melba. Kung sasabihin mo na sa mami mo relasyon natin. Dahil hindi ko na talaga kaya mawalay ka sa piling ko. Mahal kita. Ako rin, man ko. Basta lagi mong tatandaan, ikaw lang ang mamahalin ko. At sana, ganun ka rin sa akin. Ayun si Melba. Lagi niyang kasama yung driver nila. Naging magkaibigan yata sila. Hindi ko yan. Niligawan ng mokong na yan si Melba. Mamanmanan ko ang mga kilos nila. Para masabi ko kay Mamila. Sigurado na may inililihim ang dalawang yan. Ang saya nila. Hindi ko ba matsimpuhan na mag-isa lang si Melba na lumalabas. Laging nakadikit sa kanya ang tarantadong yan. Pero may araw ka rin sa akin. Maghihintay ako ng magandang pagkakataon para gumanti sa'yo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete.
Ano ba naman ito? Wala na namang ulam. Di pa naman nagpipiki ng sweldo niya si Rudy. Ano kaya kung pumunta ako sa bahay ng amo niya? Baka nakalimutan niya na wala na kaming pera na panggastos. Ah, teka. May kumakatok. Teka nga. Titingnan ko kung sino ang dumating. Sandali lang! Ikaw pala, Beatrice. Halika, pumasok ka sa loob. Wag na po, Aling Ilyang. Ibibigay ko lang po sa inyo itong 2 kilo ng karing baboy. Dahil nagkatay si na Itay para sa kaarawan niya. Ganun ba? Ang swerte naman ng itay mo. Mahal na mahal mo siya at ipinaghanda mo pa para sa kaarawan niya. Opo, Aling Ilyang. Ngayon lang naman nakapaganda si Itay nang nakapag-abroad ako. Sige po, alis na ako. Sabihin niyo kay Rudy na dumalo siya sa kaarawan ni Itay. Oo, Beatrice. Hayaan mo. At pagsasabihan ko. Nandun pa kasi sa bahay ng amo niya eh. Pumasok siyang driver nila. Maraming salamat ulit dito ha sa ibinigay mo. Tamang-tama. Wala pa kaming ulam. Salamat ulit. O ano, Ilyang? Nakaluto ka na ba ng pananghalian natin? Dahil gutom na ako na naglinis sa ating pananim na talong. Ay oo, Binong. Maaga akong nagluto dahil tuyo yung ulam natin kanina. Kunti lang nakain mo. Paano naman kasi? Hindi nawawala ang tuyo na ulam natin. Nawawalan din ako ng gana pag ganun palagi. Pero ngayon ay makakabawi ka ng lakas mo, Binong. Dahil may dumating na ayuda. 2 kilo ng karne ng baboy. Aba, sigurado na dala ni Rudy yan sa atin. Baka may okasyon sa kanila at nagpadala dito si Melba. Ay nako, nagkakamali ka, Binong. Hindi si Rudy ang nagdala dito, kundi si Beatrice. At nag-imbita sa kaarawan ng itay niya. Nagkatay daw ng baboy at binigyan niya tayo. Alam naman niya na di tayo makakadalo sa okasyon nila eh. Nako, nagpasikat lang sa'yo yun. Para pilitin mo na naman si Rudy na balikan siya. Hindi mo ba sinabi na may nobya na ang anak natin? Hindi nga. Dahil hindi pa naman sigurado na silang magkakatuluyan eh. Kaya baka may pagkakataon pa silang dalawa ni Beatrice. Mamila, napasyal po kayo dito. Kumusta na po kayo? May problema ba? May sadya lang ako sa iyo, George. At gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Tungkol po saan yan, ma'am? Totoo bang muntik mo nagkahasay ang anak ko? Buti na lang at lumapit ang isang kasambahay namin. Ha? Kung ma'am, hindi po totoo yan. Alam naman ninyo na mahal ko si Melba. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Ganun ba? Sinungaling ang George na ito. Kaya sabihan ko si Rudy na bantayan niya mabuti si Melba. Mamila, kung pwede sana tulungan ninyo ako kay Melba. At pakakasalan ko siya agad pag sinagot niya ako. Alam mo, George, hindi ko pwedeng pakialaman ang damdamin ng anak ko. Kung saan siya masaya, susuportahan ko siya. Sige, alis na ako. Salamat. Sana, huwag mo nag-istorbohin si Melba.
Alam mo ba, Rudy, nagpunta rito si Beatrice at nagdala na ng 2 kilong karne ng baboy dahil kaarawan ng tatay niya. Nay, sinusuwi lang kayo ni Beatrice, pero sabihin nyo na huwag lang siyang magbigay kahit nano rito. Dahil masasaktan lang siya. Ang ibig mong sabihin, nawala na ang pagmamahal mo kay Beatrice. Opo, Inay. Nagmamakaawa ako nun sa kanya. Para lang mahalin niya ako. Hindi niya magawang mahalin ako, Inay, dahil sa mga pangarap niya na dapat niyang tuparin. Sabihin niyo, maghanap na lang siya ng iba. Sinasayang mo ang magandang pagkakataon na lumalapit sa'yo. Baka magsisi ka sa bandang huli. Rudy anak, may masamang balita na nangyari kay Melba. Anong masamang balita na sinasabi niyo, Itay? Si Melba ay ginahasa at pinatay pa nila. Hindi. Hindi totoo yan, Itay. Hindi! Ano kaya ang gagawin ni Rudy sa kanyang nalaman? Napatay na si Melba. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rudy dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.